At alam nyo ba, kaninang madaling araw, lumabas ako. Kaya tuloy, takot na takot akong naglalakad kasi ako lang mag-isa as in. Kasi parang may diferensya daw yung lalaki. Buti na lang talaga. Guys, nandito kami sa labas, naglalakad. It's already 9 p.m. And alam nyo ba guys, sobrang safe dito sa Qatar. Kasi kahit anong oras, kahit late ka nang lumabas, talagang makakamdaman mo na safe ka. Kasi wala kang, alam mo yun, hindi pa namin naranasan ditong ma-hold up or something. Kahit may hawak ka ng cellphone or yung bag mo, kahit bukas, hindi ka kakabahan na may hahablot na lang bigla. Kaya naman guys, alam nyo, naging komportable na din kaming maglakad-lakad kahit anong oras dito. Especially dati sa tinitirhan namin, kasi nga laging bukas lahat ng mga shops doon. Kasi syempre sa Doha, laging buhay na buhay yung mga kalsada dahil ang daming shops. Hanap kami ng makakainan kasi nagugutom na si Adham. Puro Indian restaurant yung nakikita namin at mga Arabic restaurant. Check natin dito guys, baka okay yung pagkain nila dito. Napa-order ko si Adam sa loob for take out kasi ayokong kumain. Hindi niya na mapigilan, nagugutom na talaga siya. Kaya nag-stop muna kami dito sa labas para kumain siya. As a Filipino guys, ito nga lang talaga yung downside kapag nakatira ka sa labas ng Doha. Dahil nga kukonte or almost walang Filipino food dito or restaurant kasi nga mostly dito Indian, Turkish, Arabic food, yun yung mga binebenta dito. Bihira ka dito makakita ng Filipino food kasi yun nga naman kasi nga yung mga nakatira din dito konti lang din yung mga Pilipino. So, syempre yung mga businesses, bakit nga ba sila maglalagay dito ng Filipino restaurant kung wala naman halos dito Filipino na mga OFW. And I guess yun talaga yung mamimiss ko sa Doha. And ngayon, babalik na naman ako sa pagluluto ng mga Filipino food, especially mga kakanin, kasi yan yung mga lagi kong namimiss sa pagkain natin. At syempre dahil nga wala ka ditong mabibilhan, so sariling tayo guys, sariling gawa. Namiss ko tong inumin guys. Alam nyo ba, nung nakatira pa talaga ako dito sa Umuslan noon, eto yung talagang nabibili kong drinks. At sa Doha, parang bihira lang ata ako or wala akong nakikitang shani sa Doha. Dito lang pala sila nabibili. Ngayon, papasok tayo sa Grand Hypermarket kasi may bibilihin kami. Bibili ako ng tinapay sa flour. Pasok tayo sa loob guys. Kasi nga, kuha tayo ng flour guys. Kumuha din kami ng bread kasi para bukas sa school ni Adham. Guys, punta tayo sa palaisdaan. Ayan, sa fish section. Kasi bibili tayo ng tilapia. Bili tayo guys ng tilapia. Mga 3 piraso. Yan na lang natin guys mamaya kasi lilinisin pa nila. Guys, kukuha tayo ng banana. Bibili tayo ng banana kasi gagawa naman tayo ng banana bread. And that's enough. This one. Put it in the plastic. Ayo guys, itong Thai chicken, dalawa. Guys, yung ating tilapia. So, magbabayad na tayo sa uuwi. Din tayo guys itong sardinas. Mega sardines. Din tayo guys ng milk kasi gagawa nga tayo ng banana bread. Guys ng potato kasi magluluto ako ng apritada sa bahay. At kailangan natin, wala na pala sa ref. Not big, not big. Once again, yes. The counter area. Thank you.
Okay. Tapos na tayo dito, pauwi na. Okay guys, ang mahal na talaga ng bilihin. Nagulat ako. Ang konti lang ng bili namin, 100 real na pala yun. As in, grabe, kailangan talaga natin ngayon magtipid-tipid. Kaya, kailangan natin magluto sa bahay at huwag muna bumili masyado sa mga restaurant kasi grabe ang ang bilihin ngayon. Andito na kami guys sa bahay at nagsusuot lang ako nitong jacket dahil tinanggal ko na yung aking abaya. At alam nyo ba, kaninang madaling araw, lumabas ako kasi nakalimutan ko na wala palang pangbaon si Adham. So wala kaming katinatinapay, wala kaming kahit ano. Ang ginawa ko, lumabas ako alas 4, tapos akala ko kasi nasanay ako sa Doha guys na kahit anong oras may mga bukas na supermarket. And dito, wala, nakalimutan ko na wala nga palang ganun. Kaya tuloy, takot na takot akong naglalakad kasi ako lang mag-isa as in. Alam ko naman na walang mangyayari sa akin. Pero iba yung pakiramdam kapag mag-isa ka lang naglalakad tapos alam mo yon, wala kang nakikitang sasakyan, walang kahit ano. Tapos, sabi ng asawa ko sa akin, merong parang nakita siyang isang lalaki, kapitbahay ata namin, na parang may diferensya. Sabi niya, kaya wag daw akong dadaan dun sa may bandang, basta banda doon. Kasi baka nga daw, harangin ako. Kasi parang may diferensya daw yung yung lalaki. Buti na lang talaga. Kasi alam niyo guys, parang nakakapanibago. Ito yung nakakapanibago kasi nga sa Doha, di ba? Kapag lumalabas kami doon, kung mapapanood niyo yung mga ibang vlogs ko, kahit 11, 12 o'clock, minsan alauna, lumalabas kami ng anak ko. Anay pwedeng bukas na mga shops. Tapos, alam mo yung hindi mo ma-feel na gabi na. Parang pa din, yung parang alive pa rin talaga yung kalsada. Pero dito kasi guys, ibang-iba dahil nga residential area to. Halos lahat talaga nasa bahay na. Wala kang makikitang kahit sino sa labas. So parang yun yung naninibago ko. Nasanay kasi ako na dun sa dati namin tinitirhan na lagi kang may makikitang tao, may mga dumadaan na sasakyan, kahit madaling araw pa yan. Kaya ngayon, minake sure ko na may babaunin si Adham bukas. Dahil ayoko nang lumabas ng alanganin. Dahil nakakatakot maglakad sa labas nang walang katao-tao. Takot pa naman ako guys, alam mo ba, dito sa Umuslal, isa sa pinaka ko dito, yung parang hindi ko masyadong gusto. At the same time, hindi naman masama kasi ang dami ditong mga pusa, guys. And yung mga pusa dito, hindi naman ako hindi dahil sa ayaw ko sa pusa, may pusa kami dati. Dito kasi, unlike sa Doha, wala ka, kukunti lang yung makikita mong pusa. Doon dito talaga, grabe, madami. Tapos, yung mga pusa dito, hindi sila natatakot. Hindi sila natakot sa tao. Meron, nung last time, pumunta din kami ng hypermarket ng anak ko. Tapos may nadaanan kami kasi siya inaalam pa lang namin yung daan, di ba? Tapos sabi sa akin ng anak ko, may shortcut nga daw. So, trinay namin. Tapos, guys, mag-skincare na din ako kasi gabi na. Hindi ako nakapag-skincare kanina bago umalis. So, I'm using this retinol Bakuchol. Ayan, from Lux Organic. Ayun na nga, nasa laba ko. Ang ginawa namin, yung nadaanan namin, may mga pusa na itim. Tapos habang noong una, hindi ko naman pinansin kasi okay lang. Alam mo yung, sa Doha kasi, kapag nakita ka ng pusa, wala, lang sila, tahimik, ganyan. Parang wala lang, nakatambay lang sila, diba? Dito, nagulat ako, pag
Pagdaan kong gano'n, patawid na ako. Nagulat ako yung pusang itim, mga siguro 3 sila. Ano siya, parang patakbo siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit, parang bigla akong natakot kasi parang aatakihin niya ako gano'n. So parang kinabahan ako. Ang ginawa ko, hindi na lang ako tumuloy kasi guys, 3 sila. Tapos nakita ko yung isang pusa pa, lumapit. Tapos parang bigla sila nag-away. Ganun, kinabahan ako kasi nga, yung mga pusa dito guys, hindi sila sa tao. Next natin is itong Johnson Soft Cream. Ginagawa kong moisturizer sa face ko. At nilolotion ko na din. Ayan. So, ayun na nga. Ang nangyari, hindi na lang ako tumuloy. Bumalik na lang ako. Saka, hindi naman ata shortcut yung nadaanan namin. Parang, mawawala kami. Pagka doon namin, tinuloy namin yung pagdaan doon. Buti na lang hindi. Dami ko pang gagawin guys. Tignan nyo. Ito yung mga yung kusina kasi na hindi ko pa talaga tapos. Tapos, ngayon pa lang, actually kahapon pa ata ito. Ngayon ko lang nailabas yung mga spices namin. Ito puro pa to. Ayan. Nasa floor siya. I-arrange ko pa yan. Bukas na kasi nga gabi na ngayon. 11 o'clock na. Inaantok na din ako kasi guys, 5 a.m. ako nagigising. Minsan nga, hindi pala minsan, kadalasan 3 a.m. ako ngayon nagigising. Hindi ko alam kung bakit. Ang nararamdaman ko kasi kapag natulog ako, 'di ba? Tapos pag naramdaman kong medyo parang ang tagal ko na natutulog, automatic nagigising ako. Hindi ko alam kung bakit. Kasi parang simulan lumipat kami dito, masyadong conscious sa oras. Siguro kasi hindi pa ako sanay. Parang feeling ko kapag sobrang tagal ng tulog ko, ang tawag dito, parang feeling ko hindi ako magigising sa tamang oras. Kasi nga, 5 o'clock talaga ako nagigising dahil may school si Adham. Kaya tuloy parang lagi akong puyat. May tulog ako pero at the same time, parang puyat pa din ako kasi nga, ang aga ko masyadong nagigising. Tapos, hindi na ako nakakabalik sa pagtulog kasi ang ginagawa ko, syempre nag-aasikaso na ako. Tapos, ang dami namin mga ligpitin dito, 'di ba? Kasi nga kalilipat lang namin. So, pagka nagising na ako, nag-i-start na din ako mag-arrange ng mga gamit namin. Tapos, tuloy-tuloy na yun, hindi na ako nakakatulog. Minsan, nakakatulog ako ng super aga naman. Ito naman, minsan, nakakatulog akong super aga, like 7, 6, tapos, nagigising ako ng mga alas 11, alas 12. Ayun, hindi na din ako nakakabalik sa pagtulog. Yun, sira-sira yung pagtulog ko guys. Kaya, ayun, minsan nga, kahit gusto kong mag-vlog, hindi ako minsan nakakapag-vlog kasi nga, minsan, wala talaga akong tulog. Parang, alam mo yun, gusto ko namang mag-video, kaso nga lang, yung katawan ko, hindi siya, alam mo, hindi siya nagka-function. Saka nakakaya kasi yung mata ko, kahit nga ngayon, tignan nyo naman, oh, diba? Ang laki ng eye bag ko. Mukhang pagod na pagod. Inshallah talaga, maasikaso ko na lahat. Yung kusina namin, ang kulang na lang doon yung mga spices, yung mga pinggan, kasi ngayon pa lang nagdatingan yung ibang gamit namin. Yung spices naman namin, hindi ko alam na nandun pala sa malaking box. Nandun pala siya kasi ang daming mga gamit. So, hindi ko na matandaan kung saan ko nilagay. Kaya ayun, pati yung mga kaldero, mga pot, ganyan, nandoon lahat. Yun. Kaya, ang hirap talaga guys kapag naglilipat kasi akala ko talaga kapag nakalipat na kami, isang araw lang or 2 days, ganyan, maayos ko na lahat. Hindi pala. Talagang kasi like, ngayon, binago ko na naman yung itsura ng higaan namin kasi may nagdatingan na naman na bagong gamit. So, para magkasya siya, ini-arrange ko ulit yung mga kama namin para magkaroon ng space. So, ayun lang guys, matutulog na ako kasi nga
Ang aga ko pa magigising, 5 a.m. pa ako magigising. Maglalaba pa pala ako ng ng damit ng uniform ni Adham. Ay, gabi, tinatamad na ako maglaba. Yun lang guys, and see you in our next vlog. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe and like my videos. Bye guys!